Romans chapter 5 verse 15. But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. Magandang araw. Ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Covenant of Grace. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Christ is the mediator of the Covenant of Grace. Ang ating Panginoong Kristo po ang namamagitan sa pagitan ng ating Panginoong Diyos at ng sangkatauhan upang mayatid ang kaligtasan sa pamamagitan po ng biyaya o grace. Bilang tagapamagitan po o mediator ng Covenant of Grace o tipan ng biyaya o Covenant of Grace. Ang ating Panginoong Kristo po ang naging daan upang tayo mga tao na nahiwalay sa ating Panginoong Diyos dahil po sa mga ating kasalanan o sa kasalanan ni Adan ay muling mapapalapit sa Kanya. Sa lumantipan po sa Old Testament, ang ugnayan ng ating Panginoong Diyos at ng kanyang bayan ay nakasalalay sa pagsunod pagiging obedient sa kautusan at pagsagawa ng mga handog bilang pantubos sa kasalanan. Dati po kasi, nung wala tayong mediator, kailangan pang mag-alay ng mga tao, kailangan pa nilang yung iba na makikita natin o mababasa natin sa Biblia, kailangan pa nilang mag-alay ng mga kambing, tupa o kagaya ng ginawang test ng ating Panginoon Diyos kay Abraham na kailangan niyang i-alay si Isaac. Ganun po kasi dati para magkaroon ng connection between God and people o humans o ng mga tao. Kaya nung dumating po ang ating Panginoon Kristo, siya po yung hindi na natin kailangan ng mga alay o mga handog na kagaya ng pagpatay ng mga tupa, yung mga sheep, yung mga kambing, yung mga hayop, ganun, para makapag-connect sa ating Panginoon Diyos. Kasi meron na nga po tayong Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang dugo as a price for our sin. Yung sin po natin, yun yung tumatabon sa atin, o yun yung nagiging parang invisible barrier between human and God. And by Christ being a mediator between human and God, nagkaroon na po tayo ng connection sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po kapag napapansin natin kapag nananalangin tayo, laging sa dulo sa pangalan ni Jesus, yun po yung pinaka-reason kasi hindi na natin kailangan mag-alay ng mga hayop o ng kung ano pa man para makakonekta ang ating Panginoon Diyos, dahil ang ating Panginoon Kristo po ay nagsilbing mediator na sa ating mga tao between God and humans. Kaya sa bagong tipan po, ang ating Panginoon Kristo po yung mismo naging sakripisyong pantubos, kahit yung kaligtasan ay hindi na nakabatay sa gawa kundi sa pananampalataya natin sa Kanya sa pamamagitan po ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Inalis po ng ating Panginoon Kristo yung hadlang ng kasalanan at ipinagkaloob yung buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Tuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christ's perfect obedience satisfies the standard. Ang malaking kaibahan po sa pagitan ng kasalanan ni Adan at ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, bagaman yung pagsuway ni Adan ay nagdala ng kamatayan sa lahat ng mga tao sa sangkatauhan, ang ganap na pagsunod po ng ating Panginoong Kristo po ay nagdala ng biyaya at kaligtasan sa marami. Ang kasalanan po ay nagdala ng hatol sa pagkakaiwalay mula sa ating Panginoong Diyos. Pero ang ating Panginoong Kristo po bilang isang perfectong masunuring anak o obedient child ay ganap na tumalima sa kalooban ng ating Panginoong Diyos o ng Diyos Ama sa kanyang buong buhay at kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang walang tungis na pagsunod ay pumalit sa ating pagsuway. Kagaya pa ng sinasabi sa Bible na nakalimutan ko yung exact term, pero sa kasalanan po ni Adan ay nag-cause sa atin bilang isang sinner, pero ang pagiging righteous po ng ating Panginoon Diyos yung nag-bring sa atin ng salvation. Kaya yung kanyang walang dungis na pagsunod po o walang dungis na pagsunod ng ating Panginoon Kristo ay pumalit sa ating pagsuway o sa ating mga kasalanan. Siya po ay naging katuparan ng hinihingi na ng ating Panginoon Diyos upang tayo ay mapatawad at mapawalang sala. Kaya dahil po dito hindi na tayo inililigtas ng ating sariling gawa,
kundi ng katuwiran ng ating Panginoong Kristo o pagiging righteous ng ating Panginoong Kristo na ibinibilang sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. Nakalagay po ito sa Romans chapter 5 verse 19. If may time po kayong basahin yun, pagmalay-malayan pa natin ang kanyang perpektong pagsunod po ang pagsunod ng ating Panginoong Kristo ay siyang bumawi sa epekto ng kasalanan ni Adan. Kaya't sa halip na kaparusahan yung makamit natin, tayo po ay nakatanggap ng biyaya at buhay na walang hanggan o everlasting life. Kaya sa madaling salita po, ang ating Panginoong Kristo po ay tanging nakatupad. Siya po yung nag-iisang tao. Walang ibang tao bukod sa ating Panginoong Kristo, yung tanging nakatupad sa matuwid na pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Pag sinabi po natin pamantayan, yung standard ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Kristo lamang yung nakahit sa standard niya. At hindi lang nakahit, no, parang kung sa atin pa nalagpasan pa yung pinaka-peak ng dapat na standard. Kaya ang ating Panginoong Kristo po yung pinaka ano ba yung term nito? Pinaka-perfect for representation of us humans para maging righteous. Kaya ang pagsunod po ng ating Panginoong Kristo yung naging daan upang tayong makasalanang tao ay manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong turo ni Pastor Hazel Ocampo ay Christ offers eternal life through faith in Him. Dahil po sa kasalanan, ang lahat ng tao ay natulad ng spiritual na kamatayan at naiwalay po tayo sa ating Panginoon Diyos. Pero ang ating Panginoon Kristo po, dahil mahal niya po tayo sa pamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay, ay nagbigay ng paraan upang tayo mga tao ay makalaya mula sa kaparusahan ng kasalanan. Ang kaligtasan po o ang salvation ay hindi isang bagay na ating pinaghirapan o pinagpaguran. Wala po itong bayad. Ito po ay gift of God. Ito po ay by the grace of God. At ito po isang biyaya, isang kaloob ng ating Panginoon Diyos na dapat nating tanggapin sa pamagitan ng pananampalataya. Kapag ang isang tao po ay sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo, siya po ay nagiging bahagi ng bagong buhay na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Hindi lang po ito isang tungkol sa kapatawaran ng kasalanan, kundi ito po ay isang ganap na pagbabagong spiritual na humahantong sa buhay na walang hanggan, o kagaya po ng sinabi ko kanina sa eternal life. At kagaya po ng sinabi ng sa Biblia na Jesus is the way, the truth, and the life. No one can enter the heaven except through Him. Siya po yung isang daan para makapunta po tayo sa langit o sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang pananampalataya po sa ating Panginoon Kristo ay hindi lang paniniwala sa Kanya, kundi ito po isang pagtitiwala sa Kanyang ginawa para sa atin, yung Kanyang sakripisyo na binigay para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po doon sa grabe, bago po siya ipako doon sa krus, grabe po yung pinagdaanan niya. Kung magbabasa lang po natin ito sa Biblia, yung humility na yung tawag dito, parang grabe, hindi mo ma-imagine yung sobrang cruel na ginawa ng mga pangako sa ating Panginoon sa Kristo. Yung bago pa siya ipako sa krus, isipin mo, grabe yung lubak ng daan papunta doon sa bundok na pagpapakuan niya ng krus. Yung ipapako sa kanyang krus o yung pinagpakuan sa kanyang krus ay binuhat niya papunta doon. Tapos habang nilalatigo, kung ano-ano pang ginawa nilang basta hindi natin ma-describe. Kung may time po tayo, basahin po natin ito sa Biblia. Yung ganap po na pagsunod, kamatayan at muling pagkabuhay na ginawa ng ating Panginoon Kristo ay nagbigay ng salvation sa atin ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya dahil po dito, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay tumatanggap ng walang hanggang buhay. Hindi dahil sa kanyang sariling gawa o hindi sa ating mga sariling gawa, kundi dahil sa kagandahan loob o by the grace of God. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.